bawat iglesia ay may kasaysayan, ngunit ang tunay na kwento ay hindi lamang mababasa sa papel, kundi makikita sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga taong kanyang tinawag. Sa loob ng 53 taon, ang Angeles Church of Christ ay nanatiling patunay ng katapatan ng Diyos sa bawat simula, mga pagbabago at mga henerasyon. Noong Pebrero 1973, binuksan ng Diyos ang kanyang puso sa lungsod ng Angeles upang magtayo ng isang iglesia sa dakilang layunin na ang kanyang pangalan ay sambahin. At pinakita niya ang kanyang plano kay Ronald Hoffman ng Philippine Christian Mission. Isang meeting ang ginanap sa Manila kung saan ibinahagi ang vision na magtatag ng isang church sa Angeles City, malapit sa Clark Air Base. Tinawag ng Diyos si Leonardo Salvador, isang Filipino minister, at ang kanyang asawa na si Zenaida. At sila ay tumugon. Tuwing weekend, bumabiyahe sila papuntang Angeles City upang makipagtulungan sa William L. Shelton family. Hindi nagtagal, sinimulan ng Diyos ang isang kongregasyong binubuo ng mga Amerikano at Pilipino. Habang hinahanda ng Diyos ang permanenteng lugar ng pagsamba, ang mga unang pagtitipon ay ginanap sa tahanan ng Shelton family sa 1719 17th Street, Carmenville Housing Compound. Noong Pebrero 18, 1973, isinagawa ang kauna-unahang official worship service at Sunday School. Dinaluhan ito ng 32 katao. Patuloy na ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya habang ang kanyang mga hinirang ay sumamba, nag-aral ng kanyang salita at nagtipon-tipon sa kanyang pangalan. Paglipas ng panahon, pinagkaloob ng Diyos ang lupang matatagpuan sa 56B Mayon Street, Plaridel 1 at siyang naging pangunahing church office at house of worship. Sa loob ng 53 years, ang Diyos ay patuloy na kumikilos at ang kanyang ministeryo ay lumago ayon sa kanyang kalooban. Sa katiyakan ng kanyang pamumuno at kapangyarihan, kanyang ipinahintulot ang pagkakaroon ng karagdagang pagsamba sa hapon sa pangunguna ng Pamilya Sabado. Sa bawat taon at mga nagdaang henerasyon, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa kanyang kagandahang loob, lumago ang iglesia hindi lamang sa bilang, kundi sa pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod. Ang kanyang presensya ay sumasaklaw sa lahat ng panahon. Mga bata man o matatanda, bawat isa ay naglilingkod at nagpupuri. Patuloy na dinaragdagan ng Diyos ang bilang ng kanyang iglesia. Paalala ito na siya ay buhay at patuloy na kumikilos sa gitna ng lahat. Ang kwento ng Angeles Church ay nagpapatuloy sa mga taong tinatawag itong tahanan. Hiningi namin sa mga miyembro ng iglesia na ibahagi ang mga sandali at alaala ng kani-kanilang mga karanasan. Ano po ang favorite memory nyo nung time nyo po sa Angeles Church of Christ? Ay, nung nagliligawan kami. Sabi ko na. Nung nililigawan niya ako, yun. 1977 yun. Kasi nakasal kami sa 28. Kaya sandali, sinagot ko naman siya. 1 year lang ang ano. Siguro ang memory ko dito nung napaprise ako. Tsaka umira kami dito. Dito pinanganak si Atara. Siyempre, yung dito ako na-baptize. Dito tayo binago ng Panginoon na yung dati nating ugali, iniwan na natin yan. Naging bago na tayo. Marami akong mga paborito. Siguro yung laging anniversary, ganun. Ako, tuwing Sabado doon naglilinis ako rito. Marami pa akong tumutulong. Ako pa nagluluto pagka-anniversary. Ang memory ko, yung nag-start ako mabautismuhan dito at napunta ako rito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dati Katoliko ako. 1998 kami pumunta dito ng April 26. Na-convert kami ni Brother Soul. Tsaka si Sister Connie. Yung asawa ni Brother Soul, Sister Connie. Kung kami kay Brother Soul, ako na bautismo. Ni-train ako ni Brother Soul. Tinuruan niya ako paano magbautismo, benediction. Yan, na-train ako ni Brother Soul. He's a good pastor. Kung susamatahin ninyo, kung ano nyo lahat, yung mga kabataan. No, yung mga kabataan na talagang active as of now. Favorite memory? This is the place where God gave me Adele, my wife, my beautiful wife. Higit pa sa mga programa o dami ng gawain ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang iglesia. Kahalip, ang presensya ng Diyos mismo ang katiyakan ng ating tagumpay, sapagkat nakasisiguro tayo
na siya ang kumikilos at may kontrol sa lahat ng bagay. Paano ko nakita ang grace ni God sa church? Nakita ko ang grace ni God since bata ako hanggang pagtanda. Yung marami siyang ginamit na iba't ibang tao, iba't ibang family, kung sino tayo at ano na yung church ngayon. Napansin ko lang noon na kumikilos si Lord sa church natin, na hindi lang tayo dumadami sa bilang, kundi nadadagdagan din yung ministry natin sa church. Ay, napakaganda naman ng Diyos talaga sa amin doon. Kumilos ang Diyos sa buhay ko talagang maganda, bagamat pangit yung nangyayari. Ibig sabihin may kahirapan yung aking dinanas doon. Kasi may time na maghapon, minsan lang ako kumain. Ako'y gusto na talagang gumibap noon. Talagang hindi ako pinabayaan ng Diyos doon. Kahit na dumanas ako ng ganong hirap, at least ako lang mag-isa. Naalala ko noon, nasa Laguna pa ako that time. Nag-pray ako kay Lord na I want to serve Him, sabi ko. So sana dalhin niya ako sa isang lugar kung saan makapag-serve ako sa Kanya. Yung apartment ko, malapit dito sa church. Kita ko yung church, pumasok lang ako basta. Ayun. Dahil din dito sa church na to, nakilala ko ng aking asawa, syempre. Siguro dahil I seek God, so will niya para makarating ako dito sa church na ito. First question po, paano kayo dinala ni God? Dahil kay Jose Policarpio. Sa dating trabaho ko, driver ako ng isang truck. So, isang araw, rent niya yung truck para sakyan ng kung ano-anong mga gamit. Sabi niya, ihatid ko sa Angeles. So, hindi ko alam yung lugar, kaya nakikumboy ako sa kanya. Then, nagulat ako kasi pumasok siya sa gate. Nakita ko yung Church of Christ 33AD. Pero hindi pa rin kami umattend dito. Pero umattend kami sa ibang mga church. Pero hindi namin nakita kung ano yung, parang hindi ko naramdaman yung presensya. Nag-try kami na pumunta dito ni Risa last year. Magwa 1 year na yata kami. Nakita namin na ito, yun yung start ng pagtuloy-tuloy namin na hanggang ngayon sa church ng Angeles. Matagal, sumasampalataya talaga sa kanya. Walang pagkakamarian, katatsat ko siya ko. Saka sa isip ko, yung lahat ng salita niya. Ang nakikita ko, yung bigla tayong dumami. Dati, kukunti lang tayo, tapos parang gumawa ng miracle si God na yung dating sa kabilang church, napunta sila rito. Doon ko nakita na talagang gumagawa si God ng mga milagro. Siyempre, ang bawat isa sa atin, kumikilos siya sa atin dahil pinapadama niya sa atin na siya ay nariyan lamang na nag-aantabay sa atin. Kumikilos siya dahil na gusto ni Lord yung magmahalan tayo, bawat isa na ganyan. Kailangan mahalin natin ang ating kapwa at saka maging mapagkumbaba tayo palagi. After ng service, nag-start kami. Noong nandito si Kuya Jun. Nandito pa si Kuya Jun nun eh. Anong year ba yun? Nakasama kami ni Kuya Jun. Wala pa si Brother Arnel nun. Matapos ang mahigit 5 dekada, isang tanong ang nais din natin bigyan ng kasagutan. Paano nga ba ilalarawan ng mga tao ng iglesia na kanilang kinabibilangan? Siguro nandito yung love, dito ko yung nahanap yung talagang nagkakaisa, unity, lahat. Sa akin is patient siya. Kasi for 53 years, kailangan maging patient tayo para sa dami at darami yung mga membro. Strong. Yun nga. Hospital kasi 'di ba, it heals broken hearts. Yan. Love. Family! Powerful! Safe place. Unforgettable. Amazing. Amazing. My first home. Ang church na to yung mananatiling home church ko, ang Angeles. My safe place kasi pag andito ako, nararamdaman ko yung peace ni Lord. Wala akong iniisip na ano man, nakafocus lang ako kay Lord lang. Growing. Peaceful. God. Blessing. Home. Home. Love, joy. Magandang natin lahat. Yung matagumpay ang ating church. Ang Panginoon kay buti niya. Full of trials, but still, kasi dahil nga kay Lord, hindi niya hahayain yung church. Ang Angeles Church of Christ ay higit pa sa isang gusali o kasaysayan. Ito ay bahagi ng pamilya ng Diyos na binuo ng di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya at pinanatili ng kanyang katapatan. Ang dokumentaryong ito ay nagpapakita ng iisang katotohanan. Ang Diyos ay sapat na at walang kapantay. At ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nabigo.
Sa pagdiriwang natin ng ika-53 taong anibersaryo, tayo'y tumanaw sa nakaraan ng may pasasalamat at lumakad ng may pag-asa na nagtitiwala na ang parehong Diyos na nagpakita sa atin ng labis na pag-ibig at nagsimula ng gawaing ito ay patuloy na gagabay sa atin hanggang sa huling panahon. Hello, hi. I would like to congratulate the First Christian Church on their 53rd anniversary. Throughout the years of faith, hope, and love, wishing you a new chapter. Wishing you the best of the new chapter in your ministry here in the church. May the grace of God continue to shine on this congregation as you serve them together. Hello. Thank you. Kay Blessed 53rd Anniversary Angeles Church of Christ. No, nawa, patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos at patuloy tayong maglingkod sa Kanya. And sama-sama po tayong i-celebrate at pagdiwang po ang ating nalalapit na 53rd Anniversary. Happy Church Mom! Happy anniversary sa ating church dito sa Angeles. Naway maging malakas, matagumpay yung ating samahan. At napakabuti ng ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinabanayaan kahit na nung una ay konti lang tayo. At ngayon ay naging marami na po yung ating mga membro. At naway patuloy po ang ating pagdami at sa bawat isa, nawa ay magkaroon mo tayo ng pagkakaisa, pag-ibig, at higit sa lahat, yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Mabuhay po ang Angeles Church of Christ. Salamat po. Happy anniversary, First Christian Church. Wish namin na magpatuloy yung ministry nyo. Blessed kami and happy kasi we're starting to have a good relationship morning and evening congregation. Yun lang and wish you all the best. Love you and guys. God bless. Happy 53rd Anniversary Church of Christ, Angeles. God bless everyone. Happy 53rd anniversary!